Hi classmates, this is your classmate Jevy. Pakilala mo, anong name mo, ano ka dati, ano ka ngayon, at ano yung advice na nakapagpa-level up sa'yo dati ta's puwede mo ibigay sa kanila, nagle-level up ka pa rin hanggang ngayon? Ako nga pala si Erica Peral, isang corporate IT admin sa isang company. Ngayon is nag-o-online freelancing as a technical BA. Anong advice yung nag-level up ka since nag-corpo ka dati na hanggang ngayon nagle-level up ka pa rin dun sa level mo ngayon? Continue ano lang, kino-continue ko lang yung pagiging hard work ko. Keep on grinding, nagpapatuloy ko pa rin kung ano yung drive ko dati, hinihigitan ko pa. Tapos continuous ako na nile-level up ko, nag-aaral ako, nag-upskill, continuous upskilling lang. Solid, solid. Ano experience nakita mo yung mga kasama natin in person? Nakaka-inspire yung mga different background nila, iba-ibang mga pinanggalingan, pero yung goal namin pare-parehas. Thank you, thank you. Boys, kamusta? Pakilala mo kung sino ka, tapos ano ka dati, ano ka na ngayon, and then advice, gano'n. Kung ano yung nagpa-level up sa'yo dati, na hanggang ngayon nagle-level up ka pa rin. Nick Michael Abier. Dati ano ako, call center agent. Ngayon, executive assistant tapos nagta-turn station ako sa Tech BA. Ang nagpa-level up sa akin ng ganito, aral aral lang, araw-araw aral lang. Wag kang basta kahit anong pakiramdam mo, kung kahit masama ang pakiramdam mo o tinatamad ka, mag-aral ka pa rin, tuloy mo lang. Kahit ano pa yung gusto mong aralin, aralin mo, araw-araw. Ano yung nagtutulak sa'yo para hindi ka mapagod? Tsaka ano yung nagpu-push sa'yo para mag-aral lagi? Anong motivation mo or nagbibigay sa'yo ng drive? Pamilya, yung pamilyang binuo ko, gusto ko hindi na maranasan kung ano yung naranasan ko dati. So, kaya lahat ng ano, tinotodo ko ngayon. Solid, solid. Kamusta? Na-meet mo kami in person? Hindi mo respect kasi nung una akala ko parang, 'di ba, karamihan kasi ng nasamahan ko na community ng mga nasa tech, nagge-gatekeep ng mga information. Pero dito hindi, talagang tuturuan ka dito, tutulungan ka. Congrats na agad. Ako nga pala si Toby, dating nagba-buy and sell ng motor. Ngayon nagte-tech VA ako, as in zero knowledge talaga ako sa pagte-tech VA. Talagang wala akong alam tapos pinasok ko lang. Confident lang talaga ako na matututunan ko yung ginagawa ko ngayon. At ayun sa bunga ng aking pagsisikap, ayun may client na ako ngayon. Tapos game changing talaga siya sa ginagawa ko dati kasi yung kinikita ko which is yung pagba-buy and sell is okey yung sustain sa pang-araw-araw, talagang malaki siya. Pero as a freelance pa rin kasi hindi siya malakas sometimes kasi may time na isang buwan wala kang benta. Ayun nag-switch talaga ako mag-tech VA. Ayun nga, shoutout sa community kay Kuya Sergey. Ayun, ngayon talagang sobrang ano sa'kin, ang laking pagbabago para sa'kin. Talagang nakikita ko yung sarili ko sobrang layo na sa dati. Tapos nabibili ko kung ano yung gusto kong ibili ngayon. Yung mga gano'n. Yung may maisip ako, "Wait, gusto ko 'to, may pera ba ako?" Meron. Gano'n, gano'n. Pero nagkokontrol pa rin as in, freelancer pa rin. Talagang control pa rin sa budget kasi hindi naman lifetime na talagang anytime puwede din naman tayo tagtagin ni client. Pero depende pa rin yun sa pag-e-engage ni client kung paanong ano. Solid, solid. Ano yung advice na nakapagpa-level up sa'yo dun sa dati, ta's hanggang ngayon nakakapagpa-level up ka pa rin? Anong advice yung puwede mo i-share? Sa akin, para sa akin, yung gusto ko lamang i-share, yun na nga, from zero knowledge nga, yun na nga, na may mga nagtatanong 'di ba na, "Puwede ba ako diyan?" Na ano, as in zero knowledge talagang na paano ko ba i-explain, wait lang. Ayun talagang goal ko na kung paano sabay sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, kung paano mabibigyan ng magandang buhay yung magiging future na pamilya mo. Ayun, yun yung nagtulak sa'kin ng ano, kasi kung magkokorpo kasi ako nakikita ko parang hindi talaga ano, hindi siya sapat para ma-achieve yung gusto kong pamumuhay. So ayun, sa ngayon, eto masaya ako, na-achieve ko yung ganitong achievement na ngayon, hindi naman sa easy na, kumbaga'y alam mo yung sobrang ano sobrang saya ko kasi dumating sa'kin yung chance na 'to, yung opportunity na ganito. Ayun, sobrang pasalamat ko talaga. Anong experience, ayan, nakita mo kami in person? Ngayon in person, butik solid. Ngayon lang ako naka-XP ng gan'tong kasi yung pinasok kong community na talagang nagtutulungan sa lahat ng bagay, hindi yung nagpapataasan. Talagang hilahan pataas siya, kumbaga'y kung ano ako ngayon, magiging gan'to ka rin ngayon. Law of attraction lamang, hindi hindi yung kailangan mong mainggit kasi si gan'to na ngayon. Hindi. Para sa'kin ang mindset ko talaga,
ganito nakikita ko, wow, okey, nakakuha siya ng gano'n, hindi kaya ko rin 'yun, gano'n, gano'n lang din. Para sa'kin, oo. Bakit? Pakilala mo kung sino ka, ano ka dati, sino ka na ngayon, ta's advice, gano'n. Ako po si Red. Ano ako dati eh, palengke boy ako dati. Ayun, nagtatrabaho kami sa palengke umaga hanggang gabi. Tapos ngayon, gabi hanggang umaga naman yung trabaho kasi BA na ako ngayon. Ay, hindi pala BA, Tech BA. Yan. So, ang dati, ako yung mano-mano nag-aayos ng mga process ng negosyo. Ngayon, nag-automate naman ako parang ganun. Anong advice yung na-receive mo na nakapagbago nung dati mo, nakapunta dun sa ngayon, at saka hanggang ngayon nagle-level up ka pa rin? Anong advice yung puwede mo i-share? Isa sa mga pinaka-solid na narinig ko na nagbago nung kumbaga yung direction nung karir ko is huwag kang matatakot dun sa hindi mo pa alam kasi lahat ng bagay natututunan eh. Kaya siguro sa una mababa yung kaalaman mo pero lahat yan napaghihirapan. Work hard tapos lagi ka lang magdasal and maniwala ka na kaya mo. Yun yung isang bagay na lagi ko naririnig pero ang hirap i-apply. Take it by heart and good luck. Solid, solid. Kamusta yung experience nakita mo kami in person? Iba yung sa'yo na makita mo yung mga tao na sumusuporta sa'yo ng malayo, tas nakita mo na sila ng malapit. Parang nakakaano siya, alam mo yun, parang, di naman dream come true, pero parang ganun yung dating na parang iba yung nabubuo yung samahan. Kaya, ano siya, precious siya. Solid, solid. Sana ma-enjoy mo pa, pre. Pakilala mo, brother, kung sino ka. Sino ka dati? Ano ka na ngayon? Then advice. So, hello, Quiz Debbie. Ako si Christian, 33 years old. Dati akong public servant. Actually, hanggang now. Kasi konsehal pa rin ako sa barangay namin. Nagsimula yung journey ko as a public servant nung sa mother ko kasi, bali naging nasa secretariat siya ng mayor eh. 15 years, si mami sa secretary ng mayor. It runs in the blood. Ganun na rin yung nagiging focus namin. Hanggang sa yung kapatid ko, naging SK president. Ako, konsehal ngayon. And then, naisip ko, parang nagkaroon kasi ako ng kaibigan, si Red, na kasama ko siya tuwing gabi, online sa Discord. Doon ko siya nakakita. Red, ano yan? Akala ko naglalaro-laro lang, pindot-pindot lang. Kasi, pindot-pindot lang naman talaga eh. Browse-browse lang, tas copy-paste, ganon. Doon pa lang, nakatstay yung attention ko. Kasi, before, nung college ako, nag-CPROG din ako eh, computer programming. Hindi ko natapos. Kasi syempre, alam mo naman, kabataan, medyo palaro pa, ganon. So ngayon, nag-take ako ng mga, nung una, ang payo ni Coach Red, mag-ano daw ako, manood muna ako ng mga video sa YouTube about automation, about something na related doon. Yung pinapanood ko, nakatch niya yung attention ko eh. Kasi, paano ko nasabing nakatch yung attention ko? Napapatanong ako kay Red. Natatanong ko siya na, ano to? Ba't ganito? And then, habang ina-explain ni Red, alam mo yung feeling na napapawaw ka? Wow, ganun pala. So, nung panahong yon, pumasok din sa isip ko, Red, pwede kaya dito yan? Specific na tanong ko, pwede kaya yan dito sa Facebook page namin na nag-engage sa tao? Doon na lumawak. So, yun nga, ngayon, aspiring virtual assistant ako, technical virtual assistant, kasi kumbaga yun na yung niche kasi nandito na sa circle ng ganun eh. Bakit ko naman siya na-push? Kasi parang bukod sa nakikita ko yung mga nasa circle ko at si Quiz Red na okay yung income, parang nag-enjoy din kasi ako na parang okay, parang yung fulfillment sa sarili, yung satisfying na pag may na-automate ka ng isang maganda, okay. Actually, kahit hindi maganda eh. Basta napalabas mo yung gusto mong mangyari dun sa ino-automate mo, parang ang sarap. Parang, kasi hindi yun binigay sa'yo. Hindi mo pinagawa yun. Ginawa mo yun eh. Kaya talagang fulfilling. Kaya for me, di ba meron nga tayong kasabihan na yung iba hindi nagtatagal sa trabaho kasi kahit ang laki na sweldo, kung di ka naman masaya sa ginagawa mo, di ba? So for me ako, parang sobrang laking bonus na nag-enjoy na ako. At some point, kung magkakaroon ako ng work, may opportunity kumita. At the same time, kumbaga nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Hindi yung ginagawa mo to kasi kailangan mong kumita. Diba? Ginagawa mo to kasi nag-enjoy ka. Solid, solid. Ano yung pwede mo pang last na advice na pwedeng i-share sa kanila na nabigay sa'yo before na hanggang ngayon nagtutulong sa'yo para mag-level up? Saka kamusta yung experience na kita mo kami in person? Yun, yung isa experience mo na, no? So, ako nilook forward ko talaga makita kayo eh. Kasi, iba kasi yung facing nyo online, iba yung sa personal, di ba? Sabi nga nila, first impression last, di ba? Lalo yung pag nakita kayo personal, dun mo masasabi na talagang merong technology world, merong automation world, di ba? Merong virtual world,
And then, yung experience ko ito, parang fulfilling din talaga na nakakausap ko kayo kasi in this way, kung magkaroon man ako ng problema sa future about sa niche natin, kumbaga wala yung boundary na mahiya ka kasi dito mo lang sila nakilala. Hindi mo alam kung ano yung tono ng chat nila kasi ngayon nagkita-kita tayo parang, ganito pala si Guys, ganito pala siya magsalita. Ganito pala siya, ganito yung pagkatao, di ba? So, by the time na halimbawa, aksidente sa Zoom na may nasabi or sarcastic moment, pwede mong sabihin na, ay hindi, si ano yan eh. Ganyan talaga siya, di ba? So ngayon, yun, yung about naman sa advice, syempre wala pa akong masyadong i-advise as technical virtual assistant. Pero in general na advice, ang may advice ko lang based on experience ko nung nag-niche ako nito na nag-jump ako to technical virtual assistant is i-ano nyo muna, i-try nyo muna bago nyo pagpokusan. Kasi wala mo masamang mag-try eh. Pag hindi mo nagustuhan, okay. Same as client facing. Kung ayaw sa'yo, di okay, hanap iba. Paano ko nasasabi to? Ba't ko sinasabi? Kasi malay mo, ito pala yung para sa'yo eh. Hindi natin alam eh. 'Di ba? At the same time, sabi nga nila, 'di ba, ang technology, andyan lang yan, araw-araw nag-e-evolve yan, araw-araw nagbabago. So tayo as a tao na gumagawa doon sa technology doon, dapat kahit papaano may mga upskills din tayo, 'di ba? Kasi we'll never know, baka one day tayo na yung nasa tayo na yung nasa top tier ng ganitong linya, 'di ba? Kasi sa ngayon, tayo yung parang nasa starting line eh, 'di ba? So merong nasa middle na, merong nasa top, 'di ba? So technology evolves every day, so dapat tayo din. Solid, solid. Thank you, man. Thank you. Congrats na agad. Boys, brother, paki-share nga kung sino ka, anong pangalan mo, sino ka na ngayon, and then advice. My name is Joel Vivar. Before, I used to work sa corporate. Nag-start ako as operations sa isang mall. Before I endure yung idea na kailangan kong pangalagaan yung pangalan ko para magstay ako sa company, at least I have to stay there as 6 months para at least ma-regular ako, ma-maintain ko yung credibility ko. But I was wrong. I did change it. And now, yung ginawa ko is I did focus on my work. That is something that really values me na yung work ng tao yung mas nagbibigay ng importance sa kanya instead of the identity, because you can be someone or anyone na kahit na ano man ang gusto mo. Pwede kang maging si Superman with your idea, pero yung work na ibibigay mo, you as a Superman, that's different. Because everyone naman kasi magkakaiba yung work natin. And yun yung mas magandang may focus and mas binibigyan natin ng attention. Yan. Solid. Anong advice yung na-receive mo before ka nag-level up? Tapos anong advice yung pwede mo share na hanggang ngayon, yun yung pinangahawakan mo kaya nagle-level up ka pa rin? Do not afraid to give up, because may nagsabi sa akin, hindi lahat ng katapusan is yun na yung ending. There's always the beginning. So, if you think that giving up will give you another beginning or opportunity, then don't afraid to give up. It opens it opens a lot of doors of opportunities. Solid. Kamusta yung experience? Nakita mo kami in person. I'm so happy na ma-meet you in person. Actually, I missed the first one, so I never hesitate na maka-join dito sa second, meetup ng mga tech BAs natin. And I really enjoyed being with you guys na sobrang happy, sobrang accommodating, and sobrang saya ng community. Yan. Congrats na agad, man. Paki-share, brother, kung sino ka dati, sino ka na ngayon, and then advice. May question ako kung anong klaseng advice. Ako si Olan. Dati ako basta medyo magulo, malarong trabaho, and natigil dahil sa pandemic, tapos natenga at naubos yung ipon. And then, syempre, napariwara. Kasi nga, alam mo yung stress na ang dami mong bayarin pero hindi mo bayaran. So, magkautang-utang ka hanggang sa na-discover ko yung freelancing. And actually, yung nag-start ako as video editor, di ba? Hobby ko lang siya dati. Kumbaga, nag-stream kasi ako, nag-edit ako ng mga recorded video ko sa mga laro. Tapos, doon ko na-discover na kaya ko palang kumita ng 60 sa pag-edit ng videos. Pero more international client. Solid. Aside from pag-handle mo ng international client, I think nag-handle ka ng team, tama ba? Ano na yung meron ka ngayon na wala ka pa nung nag-start ka as freelancer? Ngayon yung knowledge, yung leadership, kasi yung iba kasi tinuturing nila na bata nila or trabahante nila yung team nila. Sa akin tinuturing ko sila as teamwork or family.
So pag nawalan sila ng kliyente na under sa akin is iisipin ko talaga, uy, paano na kaya si ganito? Ano kayang trabaho niya yun? So me as a team leader, lagi ko silang, kumbaga, minsan kahit konti na lang kinikita ko, as long as nabibigay ko yung trabaho para sa kanila, nakikitain nila, masaya na ako doon. Solid, solid. Anong advice yung na-receive mo na nakapagpa-level up sa'yo doon sa situation mo dati, umabot ka doon sa level mo ngayon at nagpapa-level up ka pa rin? Sa akin, don't be stagnant, just continue learning. Kasi yung learning is constant word siya eh. Wala siyang katapusan. Simula pagka-baby natin, nag-aaral tayo, paano dumede, kung paano magsalita, paano maglakad, paano tayo magsulat, hanggang sa nag-college tayo, di ba? Hanggang magka-jowa, paano tayo mag-handle ng family. Lahat. Tapos kung magkakapamilya ka naman, another learning na naman kung paano mo alagaan yung bata na hindi nila mafe-feel yung mga trauma mo dati, kung ano yung mga kulang sa'yo na kaya mo bigay dapat sa kanila, paano mo sila iko-control at i-discipline. Kasi pagiging magulang mahirap na rin eh. Kasi ngayon iba na yung mga bata, di ba? Oo, siyempre, plano ko na kasi nga iba yung fulfillment sa another level na pagiging magulang kaysa sa ganito na single ka lang. So, I want to feel that, especially yung pressure kasi if I jump to that situation, malalaman ko yun. So, it means mag-grow ako. Yun yung exciting para sa akin. Alam ko may mga ibang community ka pa na attendan na aside from dito. Pero kamusta yung experience na kasama mo kami? Actually, maraming community eh. Pero yung nakasama ko yung dito, well, ako yung sa RJ. First, syempre ako, nag-observe lang din ako kung paano i-handle yung community. Kasi mahirap din talaga mag-handle ng community and maraming doubt, maraming bashers. Pero sa kanila, tumatambay ako sa Zoom. Kahit minsan na ako tumatambay, di ba? Nag-observe lang ako pag tumatambay. Pero sila, open sila tumuro, open sila magturo sa mga beginners. Minsan nga sila na nagtatrabaho sa trabaho ng isa eh. So, isipin mo yon. Kaya ako parang nakikita ko talaga yung iba yung team, iba yung way ng pag-aalaga ni Quiz RJ. And sa iba din yung turing kay Quiz RJ at dito sa community. Kasi nasa sa tao din naman talaga yan eh. Kung paano sila mag-contribute. Kung puro lang sila kabig, ayaw nila mag-share, ayaw nila mag-guide and ma-lead. So, ayun. Solid sobra. Kung saan ka man papunta, brothers, from kung anong pinanggalingan mo, nag-video editor ka, team lead ka ngayon, congrats na agad. Brother, paki-share kung sino ka dati before ka naging freelancer, ganun. And then, sino ka na ngayon? And then, may follow-up question tayo regarding advice. Una sa lahat, good evening, Kuis Jeb. Salamat sa ganitong moment and yun, appreciated kita. Dati, ako 5 years akong as a construction, as a site engineer. So, engineer din ako, pero hindi pa nagte-take ng board. After no, nag-pandemic, may personal na battle din na nangyari. Father ko nagkasakit, dialysis. So, 5 years din. Then, last 2023, nawala siya. So, lahat ng napundar namin, parang na back to zero. So, ayun, nag-try ng iba't ibang grind. Napunta sa crypto last year. Tapos ngayon, pasok sa freelance as a automation dahil sa TechBA community. Ayun. Sorry na ako ngayon, focus sa freelance as a TechBA. Solid. Anong advice yung na-receive mo as engineer before na nakapagpa-level up kung anong meron ka ngayon na hanggang ngayon nag-level up ka pa rin? So ngayon, siguro sa mga experience ko rin siguro before and yung tuloy-tuloy na mga mindsetting na nakukuha ko sa iba't ibang community katulad sa'yo, yung mga advice mo before na bago pumasok sa freelance. Sa totoo lang, meron na talaga akong mindsetting. Mas dumagdag lang yung mga advice mo before para sa freelance. Kumbaga kasi ako from the start, grind talaga ako focus. So doon natingin kung kumbaga mas love ko yung process, yung progress. Before siguro na-apply ko yung pressure, then time management. Then yung mga nakuha ko sa'yo, yung mga nabigay mong advice, which is yung mindsetting talaga na trial and talaga eh. Kumbaga, andun ka na eh. Kumbaga, talo kapag sumuko ka eh. Freelance, hindi siya, alam mo yun, hindi siya instant. Kumbaga, kailangan mo siyang taniman, paghirapan, bago mo matagusan yung gusto mong mapuntahan sa freelance. Kumbaga, hindi lahat nakakatagos sa freelance. Pero kaya kung kakayanin. And yun ang mahalaga. Kung may skills ka na, ang pinakamahalaga is mindset talaga. Kumbaga, andyan yung rejection, andyan yung failure.
nandun lahat. Kumbaga ng negative, nasa yung papakain ka sa negative or positive. And malaking bagay talaga yung may nakukuha kang laman or mindset sa ibang tao na na-experience din yun na i-share sa'yo. Kumbaga yung blueprint na yun, susundan mo na lang. And yun, thank you guys. Solid, solid. Alam ko simple siya, pero hindi siya madali kasi ilang beses ka rin muntik sumuko, 'di ba? Bakit ka nagtuloy-tuloy? Bakit umabot ka do'n sa level mo ngayon? Bakit mo kami pinakinggan? Kasi before talaga, kumbaga sabi ko, bakit magta-try na lang ako ibang niche. Pero nga dahil sa community nyo nga, sa TechBay community, kumbaga yun yung malagay na dagdag talaga siya ng positive energy, yung frequency. Yung tuwing morning, nakakwentuhan tayo, kamusta. Then, yung feeling na parang hindi mo kaya, pero may mga narinig kang mindset na galing sa ibang tao, na alam mo yun, na makakatulong sa'yo. Then, yun, nakakatuwa na na-apply ko rin, kumbaga, na yun talaga kailangan kumbaga, kaya mo as sa sarili, pero mas kakayanin mo pag may kaibigan online. Kaya sa totoo lang, nakakatawa kasi first time namin nakita in real life ni Quiz Jevy. Parang online Zoom lang lagi and parang tropa na talaga kami ngayon. Kamusta yung experience na tropa mo sa Zoom, nakita mo in person? Kamusta yung experience na kasama mo kami? Solid guys. Kumbaga, ando na yun may foundation Kumbaga, kaya sabi ko, kahit malayo, hindi naman sa pagreklamo, kumbaga parang, siya worth it, puntahan. Kumbaga, from online Zoom to online real life. Sobrang laki guys, kumbaga na overwhelming na nakikita ko na sa Zoom itong mga tao, di ba? Ganun, na rin, person na talaga kaya nakakatuwa. Thankful ako na nag-push ako sa TechBA this year. Solid, solid. Congrats, pre. Alam ko marami pa pinanggilingan mo. Cheers agad. Brother, paka-share kung sino ka dati, ano ka na ngayon, and then advice. I'm Mark Bahalia. Before I was in a BPO industry, I like call center, I na tech support, and then nag-grab driver as in car, ganun. And then after 2 years of doing Grab, nag-transition ako, nag-aral ng Tech VA. So yun, doon nagsimula na yung lahat. And then right now I'm a developer tour lead in a company, in a US company. So yun, from developer 1 to developer 2, 3 months lang. So yun. Solid, solid. Anong klaseng advice yung pwede mo i-share? Lalo na ng transition. Alam ko hindi naging madali yung transition mo. Anong advice yung pwede mong i-share na na-receive mo before na nakapag-level up sa'yo, na hanggang ngayon nagle-level up ka pa rin? Advice is if you opt into something, finish it and don't stop. Kasi if you stop, wala na mangyayari. And then, ano pa, laanan nyo ng oras kung ano talaga yung target nyo. Kung target nyo is matapos yung course na binili nyo, dapat matapos nyo yun. Or may specific time frame kayo na target na tatapusin nyo to. Then, if ever naman na hindi ma-meet, at least dapat matapos mo lang. Then from there, yun, laanan nyo ng oras yung mga bagay na gusto nyo or gusto nyo matupad. Ganun. Solid, solid. Alam ko hindi naging madali kung ano yung naabot mo. Na-share mo na huwag kang titigil, di ba? Ano yung feeling nung muntik ka nang tumigil? Ano yung nagtulak sa'yo na hindi ka titigil? Actually, nung time na ano yan so after ko mag-aral, syempre, may mga portfolio na ako, then nag-apply na ako nun for a job. Marami akong na-convert from application to interview. Pero from interview to client, wala. As in zero for almost a month. And then, magkakuha ako ng client, na-scam pa ako, di ako binayaran. Ganun. And then, yun, bakit ako hindi tumigil? Kasi dito sa community na to, dito si Chris Jevy, isa siya sa nag-advise sa akin na pag tumigil ka, wala na. Parang stop na yun. Tumigil ka na So, hindi mo na matutuloy yun. I mean, dapat tuloy-tuloy lang. So, dapat mag-show up ka palagi every time na may interview ka. And then, pag-aralan mo, actually, yung nangyari kasi sa akin, pinag-aralan ko kung bakit ako hindi naukuha. Ganun. So, gumawa ako ng paraan. Gumawa ako ng note-taker. Ganun. Nag-research ako kung bakit. Since may note-taker na ako, nare-record na yung interview ko. And then from there, nare-research ko kung ano yung mga mali doon sa interviews ko. Then, yun, tinatama ko na. Then, yun, nakakuha naman ako ng clients from there. Solid, solid. This is the second time na nagpakita ka, nakasama mo kami. Kamusta yung experience? Kamusta yung experience na pangalawang beses na nakita mo kami? Sobrang saya kasi nung una, konti lang tayo, 5 lang tayo So ngayon, ang dami na natin. Actually, lagpas 10 na tayo, di ba?
So, oo, sobrang dami natin yan. So, nakakatuwa kasi lumalaki na yung community and lumalaki yung naniniwala sa'tin. So, actually, okey lang naman kahit di kayo maniwala, wala namang problema yun. Pero kasi yung mga nagtatanong sa'min or sa'kin na kunyari may automation sila, nagtatanong sila, then 'pag nasagot ko, natutuwa rin ako siyempre, 'di ba? Nakakatuwa rin na natutulungan ko sila, eh, at the same time natutuwa din sila kasi nga natutulungan natin sila, gano'n. Walang scam dito, although may bayad kasi yung course, pero after naman nun yung community kasi yung binabayaran mo dito, eh. Yung basta yung kay Quiz RJ na lang yun. Pero sa'min kasi wala na kayong walang bayad 'to sa'min. Pay it forward. Yeah, yeah, paying forward ako. Yun yung pinangako ko sa sarili ko noon nung aaral ako noon na 'pag nagka-client ako, dun natutuwa ako, tutulong ako sa community, yan. Which is nakikita naman halos lahat nila, yan. Solid, solid. Bilang isa sa mga natulungan, solid, solid. Thank you, thank you. Brother, Kuis, baka share kung sino ka dati, sino ka na ngayon? Una-una ko is thank you sa opportunity na mapabilang sa yung podcast. So ako, pakilala ko, ako si Aldrin Azarcon, 27, taga Caloocan. Simpleng tatay, may anak ako isa, may bagong kasal ako ng June. So, oo, naka-attend kayo, thank you. So, ayun, dati ako ay isang BPO, call center, patalon-talon ako ng company kasi umaasa ako na lumaki yung sahod ko. Hindi ako tumatagal ng 6 months, hindi tumataas. So, ngayon, kailangan kong dumiskarte para sa anak ko kasi bagong panganak yung asawa ko. So, ayun. So, 5 years ako call center. And then, nung 2023, na-discover ko yung freelancing pero hindi pa ako totally interested. Pero naging interested ako sa work from home kasi alam mo naman sa Pilipinas sobrang hirap ng transpo. And then last year, July, to be exact, nakita ko yung group ng Tech VA community ni Quiz RJ. Nag-enroll ako, nag-try lang ako, nag-enroll ako ng course. And then after 1 month enrolling the course, nagkaroon ako ng first client. And then after that, doon na nabago yung buhay ko. So ngayon, ako na isang full-time freelancer specializing GHL, automation, marketing, website, designing, funnel, and not to brag but to inspire. Sa ngayon, yung kinikita ko is siguro 5 times na nung nasa call center ako. And wala akong masasabi kundi thank you. Una-una sa kay Lord. Kasi lahat ng skills na meron ako galing sa kanya. So, ginagawa lang niya akong instrument para mga skills na to is makatulong ako sa family ko, sa mga community, sa friends. Marami na rin natulungan ng mga tambay sa Zoom. Ngayon, may mga client na, ayun, sobrang grateful ako sa community, sa lahat na natutunan ko all this year sa TechVA. And, ayun, Solid, solid. Anong advice yung na-receive mo dati na hanggang ngayon tumutulak sa'yo para continuous yung pag-level up mo? At bakit ka tumutulong pabalik? Paying it forward, ganun. Kasi, ayan, nakita mo naman kung ano ginagawa namin. Pero ikaw, bakit mo ginagawa yun? Anong klaseng advice yung pwede mo i-share? siguro para sa akin yung advice na ma-advise ko sa mga makikinig ito is huwag kang matakot sumubok ng bago. Though, andun yung chance na baka di mag-success. Pero sabi nga nila, it's better to try than to be silent, di ba? So, para sa akin, kung sa tingin mo, may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa opportunity na kaya mo, para sa akin, huwag kang matakot sumubok. Kasi, kumbaga, wala ka naman talo Mas talo ka kung di ka sumubok. So, ayun, advice ko is, maging matapang ka, pero in calculated way. So, mag-risk ka, pero calculated. Kumbaga, hindi lang basta risk, ando pa rin yung at least paano kahit meron ka mga plan B, plan C, plan D. Saka isa pa na, huwag ka matakot magtanong. Ayun yung number 1, huwag ka matakot magtanong kasi hindi mo alam na yung tanong mo is tanong rin pala ng ibang tao. So, ang mangyayari, makakatulong ka pa sa kanila. So, ayun, advice ko, huwag ka matakot magtanong at huwag ka matakot sumubok ng bago. Solid, solid. Alam ko, hindi naging madali, lalo na nung nag-uumpisa ka, naging batang ama. Ano yung experience nung nakasama mo kami? At ngayon na pangalawang beses na to, na pinuntahan mo kami, nakasama mo yung ganito. So, in short, ano yung experience ng mismong community at saka ano yung difference nung nakita mo kami in person? Ako, wala akong masasabi kundi salamat
Kasi ikaw una ko nakilala sa si Kuya RJ, eh. Dalawa kayo way back last year, July. Naalala ko pa. Naalala ko pa pumasok ako ng Zoom, kinausap mo ako noon that time. Nahiya pa ako, eh, kasi kumbaga bago pa lang ako sa community. So, maraming ka natulong sa'kin in terms of ano, eh, character development sa buhay, minsan sa accounting. Kasi saka ang simula nung napunta ako sa community na 'to parang nag-iba ang buhay ko, as in nag-iba. Kumbaga galing ako sa banig, napunta ako sa kama. Gano'n na siguro ang simple explanation ko para dun. Ngayon sobrang thankful ako sa community, sa Level Up with JV, sa Tech BA ni Kuya RJ kasi kung di dahil sa inyo, wala ako sa kalagayan ko ngayon. Ayun. Solid, solid. Maraming salamat, brother. Congrats na agad. Deserve mo kung ano meron ka ngayon. Boys, Brother, paki-share naman kung sino ka dati, sino ka ngayon, and then final yung advice mamaya. Pangalan ko, Mark Anthony. And then, sino ba ako dati? Sa isla ako pinanganak, so island boy ako. So, dati akong nung high school, sanay ako sa hirap. Lumaki talaga ako sa hirap kasi naranasan kong magtrabaho sa bukid, ganon. And then, saka medyo nagbago konti yung ihip ng akin nung senior high tsaka college na. Kasi dito na, sa Manila na ako tumira. And then, hindi, sa magulang lang. Kasi dito sa Manila, kasama ko yung mga kapatid ko, gano'n. And then, nung senior high, wala man masyadong ganap. Nag-aral lang ako sa Arellano. And then, nung college, dun medyo nag-shift yung kung paano ako, kasi naging grab driver ako, naging lalamove ako. And then, finally, ang pinakalas na pinasukan ko is Joyride. So, habang college ako, simula first year hanggang fourth year, so naranasan ko mag-joyride. And then, graduate ako September. Tapos, before graduation, medyo pressured ako sa buhay, eh. So, medyo nagda-doubt ako sa skills ko na baka hindi ako ma-hire or kung ma-hire man ako, takot ako na baka yung trabaho mapasukan ko is kung ano lang na yung available basta masabi lang na may trabaho. So, ayun, nag-explore ako ng mga opportunities outside ng like yung mga normal na hinahanap ng iba. So, nahanap ko yung pagiging freelancer. So, nagka-client ako October. And then, nag-join ako sa community ni Vice RJ and then until now. So, sino na ba nga ako ngayon? Ako is last year, October 2024. Ayun, until now, freelancing pa rin naman, mas malaki na improvement. And then, sino ba ako ngayon? Wala, ganun pa rin, mark pa rin, pero medyo malaki na yung pinagbago sa buhay. Dati kasi, parang dependent ako sa kuya ko. Siya yung nagpapaharal sa akin, siya yung nagbibigay ng allowance ko. And then, ngayon, sa awa ng Diyos, meron na akong sariling inuupahang bahay sa Baguio, nakatira ko doon. And then, ayun, nakabayad naman ng bills, nabibili yung pangailangan, nakakabili konti ng luho. And then, ayun, ganito, nakakapunta sa mga outings, kasama yung mga tropa sa Tech PA. So, ayun lang naman tungkol sa akin. Solid, solid. Ano yung advice na na-receive mo dati, na nakapagpa-level up sa'yo dun sa situation mo dati, dun sa meron ka ngayon, na hanggang ngayon pinanghahawakan mo para mag-level up ka pa? Ganun. Para sa advice, so mostly galing sa'yo, to be honest. So dati parang medyo ako, wala akong clear na like goal. So parang nag-work lang ako dati para lang kumita ng pera, ganon. And then, ayun, so parang yung mga advice mo sobrang laking tulong kasi nagkaroon ako ng parang clear na mga goals sa buhay, ano yung gusto kong marating, ano yung gusto kong ma-achieve, ganun. And honest, pinaka-importante is yung time management. Kasi before, nung isa lang client ko, hindi ko talaga kaya magdagdag. Like na-overwhelm ako pag nagsabay silang may pinapagawa. Ngayon, kaya ko na pagsabayin kahit 4 na client, 2 full-time. So ayun lang naman. Ang advice ko sa mga kung may mga nagbabalak man pumasok sa freelancing, lang, subok lang ng subok. Huwag kayong matakot gaya ng iba na takot sa interview kasi baka daw mabulol yung English. Hindi, subok lang ng subok kasi diyan kayo mag-i-improve. Siyempre, ganun din naman nangyari sa akin, ilang interview din yung binagsak ko bago ako makakuha ng kliyente. Kaya ayun, wag matakot. Lang, maging confident sa skills nyo and then of course, mag-aral palagi, like mag-upskill lagi kasi yung word ng freelancing is sobrang bilis mag-evolve. So, ayun lang naman. Solid, solid. Ang lupit mong naging journey mo, lalo na nung na-meet mo kami last year, fresh graduate, may client ka na before ka pa pumasok doon sa Spook. Yung libre community pala yung ginainan mo noon, may client ka na, di ba?
curious lang ako, bakit nag-join ka nun na kahit hindi ka nag-enroll ta's ba't pinakinggan mo kami? Anong meron? Anong meron sa loob? So, to be honest, hindi ko na-expect na mapupunta ako sa community na yon kasi nung nag-work ako before, ayun, parang mag-isa ako, gano'n, medyo minsan boring at saka may mga times na inaatake ka ng parang nalilitan ka sa sarili mo na parang hindi ko deserve 'to, gano'n. So, parang feeling ko wala akong ginagawa, gano'n. So, ayun, nakakatulong minsan yung community kasi may mga masayang kuwentuhan, minsan may times na nag-a-advice-an, gano'n. So, napunta ako sa community hindi sadya, eh. Nag-optimize ako ng profile ko sa Upwork and then nag-search ako ng YouTube. Sabi ko, "How to optimize profile." Nag-pop up yung video ni Kuya RJ. Do'n ko na-discover yung community at do'n ako nag-join and hindi ko ina-expect na gano'n yung magiging kakalabasan. Akala ko Facebook page lang siya and then may daily Zoom and then ayun, sobrang laking tulong ng daily Zoom. Lupit, lupit. Kamusta yung experience na katambayan mo kami dati ta's ngayon, kakabanding mo anong meron sa experience na nakasama mo kami? And lalo na ikaw, nakasabay ka sa'kin simula kanina. Ano yung experience? Ano yung meron sa nakita mo kami sa totoong buhay, gano'n? So, experience before, ano lang, parang nung una medyo seryoso pa kasi hindi pa ako masyadong close sa inyo, gano'n. So, ngayon medyo iba na, like sobrang active at saya ng Zoom kasi nakakapagbiro-biruan na kasi magkakakilala na tayong lahat, gano'n. And then yung ma-meet kayo sa personal, sobrang laking bagay kasi yung mga nakakausap ko lang dati sa Zoom, mga avatars lang, o minsan mukha lang. Ngayon nakakasama ko na sa totoong buhay. Like ayun, magka-bonding na tayong lahat. Difference siyempre mas live 'pag gan'to, parang mas kasi andito talaga yung mga tao, gano'n. Like yung mga dati kausap mo sa Zoom, kilala mo sa online pero hindi mo kilala sa personal. Ngayon, parang may pa rin kapag nakita mo na or nakasama mo siya sa personal, parang iba yung feeling. Kasi hindi ka nakikipag-usap sa video. Dito na, talagang tao na, oo. Ayun lang. Solid, solid. Ang lapit nung journey mo, lalo na bata, hindi lahat ng bata kayang makinig dun sa kasama nila. Lalo na yung medyo older generation, 'di ba? Kasi di ko alam kung ano meron. Ano yung tingin mong kaibahan mo dun sa mga generation na bago? Kasi actually, ang daming bagong nagjo-join, pero hindi lahat kayang makinig, hindi lahat kayang gawin yung ginawa mo. Ganun. Siguro lang, wala naman kaming masyadong pinagkakaiba, pare-parehas pa rin kami. Ang akin lang kasi sobrang lakas ng drive ko nun na like tumayo sa sarili kong paa. Kasi nung graduate ako, if I'm not mistaken, 28 or 29 years old na yung kuya ko. So, ang nasa isip ko nun, siyempre kung ako yung nasa ganong edad, parang hindi mo maipagkakailan na gusto na rin niya magpamilya, gusto na niya magkaanak. So, feeling ko ako yung pumipigil kasi inaantay niya ako magtapos bago siya magpamilya, gano'n. So, parang yung pressure nasa akin kasi parang feeling ko nagiging hadlang na ako, gano'n. So, ayun, sobrang lakas ng drive ko talaga nun na bumukod, like tumayo sa sarili kong paa na hindi umasa sa kuya ko kasi nakakahiya din. Actually, ino-overthink ko 'yan 'pag madaling araw hindi ako makatulog, gano'n. May mga times pa na iniiyakan ko, gano'n. Kasi parang nasa isip ko palagi yung career anxiety na baka hindi ako ma-hire soon, na lang yung pagiging na lang bagsak ko, gano'n, magiging dependent pa rin ako sa kuya ko, nakakahiya, gano'n. So ayun, yun yung isa sa mga factors na nagpalakas ng drive ko para makahanap ng trabaho na kaya kong itaguyod yung sarili ko na ako lang. And then ngayon naman, thankfully kay God, so binigay naman sa akin yun and then ayun, nakakapag-return na ako ng favor sa magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, gano'n. And sa community, So ayun, sobrang laking tulong na sobrang laking privilege na ako yung parang isa sa mga pinakabata sa community pero kapag may mga nagtatanong parang siguro kadalasan ako yung takbuhan kapag alam ko, gano'n. So sobrang laking privilege nun and thankful ako dun at hindi ko pinagdadamot tumulong. Sige, Casey. Thank you so much, brother. Cheers! Marami pang wins yan. Solid, solid. Ate Bam, paki-share naman kung sino ka before, and sino ka ngayon? Ako before, ang Bamsudoy before kasi korpo bahay gano'n. Tapos madalas nakukulangan sa budget. Tapos halos buwan-buwan utang ganyan sa mga load up. Tapos ayun, parang naging gano'n yung routine ko no around 2024. Since January, parang gano'n. January 2024, gano'n naging routine ko. Hanggang sa nag-file na, ayun.
Kaya naghanap ako ng way para magkaroon ng ibang source of income, ayun. Yun ko nahanap sila Kuis RJ. So, siguro yung BAM ngayon ano na, mas smart bago magdesisyon, bago bumili ng bagay na parang healing yung inner child mo, maraming beses munang iisipin bago bumili, gano'n. Tapos ayun, ah, nakapagbayad-bayad na rin ng utang, tapos ngayon meron ng dahil sa tatlong client tapos ngayon dalawa na lang, pero goods pa din. May extra na luho o kaya pang-eat out, gano'n. Solid, solid. Nakilala kita nung pumasok ka sa Zoom, tapos na-share mo kung ano yung kwento mo. Nagbabiyahe ka, parang 2 hours ata papunta sa work, and then 2 hours ulit pauwi. Kung di ako nagkakamali, Monday to Wednesday yon. Ano yung advice na na-receive mo before para mag-push sa'yo to level up kung anong meron ka ngayon? Na hanggang ngayon, nag-e-aim ka to level up pa in the future, ganun. Sabi nga ni Kiss RJ, dun sa biyahe ko $50 to $60 na ako 'pag nag-client ako. Pero ayun, kasi merong mga reasons bakit hindi pa tayo agad makapag-resign, hangga't kaya tiisin yung biyahe, yung bagot, kakayanin hangga't wala pang mas magandang offer na full-time sa client. Knowing na naririnig kita, medyo ready ka na, naghahanap ka ng opportunity to move forward. Ano yung experience na nakikita mo kami sa Zoom, nakakausap mo kami sa Zoom, pero ngayon pumunta ka dito, nakasama mo kami. Kasi hindi ka nagkakamali, hindi ka naka-attend nung una. Ito yung first time na nakasama mo kami in person. Dati sa Zoom, hindi pa ako masyadong nakikipagkulitan, eh. Hindi pa ako nakikipag-asaran ta's ngayon magkakasama pa tayo dito sa swimming, parang ano na, parang wala na, parang magkakapatid lang gano'n, nagkukulitan, nag-aasaran. Ano, ibang klase yung community na na-build ni Chris RJ kasi ano talaga, professional yung mga tao. Tapos ayun, para bang walang toxic sa katawan kasi lahat nagtutulungan, nagtuturuan kung ano yung mga best practices nila na na-apply nila sa mga ngayon. Amazing, amazing. If may share ka dun sa mga takot pa na conservative na hindi pa decided kung ano yung next level nila, anong klaseng advice yung pwede mong i-share na magandang bagay to think about nila? Ganun. Siguro ngayon masasabi nila na comfy, safe na sila. Pero yung natatakot sila mag-risk na mawalan ng work, natatakot sila mawalan ng income, yun yung risk na kailangan nating i-take para may mas magandang opportunity na pumasok. Kasi kapag ano lang tayo, para masyado tayo, yun nga, comfy sa sitwasyon natin. Parang ano na lang, hindi na tayo magsisik ng challenge, hindi na tayo magsisik ng improvement sa sarili natin. Ayun. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing kasi ramdam ko na ikaw mismo yung grade for more level ups. At the same time, you're leveling up from your comfort zone kasi kung di ako nagkakamali, pareho tayong playing safe and ang hirap naman talaga na mag-decision at mag-risk na wala kang plan B, plan C dun sa ginagawa mo. Basically, yun yung situation mo ngayon kung di ako nagkakamali. Ano yung mindset na meron ka ngayon at tingin mong goal mo in the future? Mindset ko ngayon, kailangan may stable ako na income. Tapos kailangan magdagdag pa ako. So, mas mas masipag maghanap ng client, mas masipag mag-aral, mas masipag mag-level up para makapag-land ng premium na clients. Tapos, siguro ang plan ko is as long as hindi naman ako nag-e-aim ng maging super mayaman, gano'n. Basta maibalik ko lang yung mga nawala ko before. Tapos makapa ano din sa parents, ganyan. Ayun. Thank you so much for sharing and congrats na agad. Final boss, final boss. Basa, kakaligo lang. Siya yung may kasalanan, bakit kami nasa hot spring? Anyways, paka-share nga kung sino ka
sino ka dati, sino ka na ngayon. And then yung final advice, tatanong ko naman kung anong klaseng advice yung pwede mo i-share. Yo mga kuys, ako si RJ. Dati taga-squatter ako, ganyan. Tapos, yun, nag-grind, naging TechV, naging freelancer. Then ngayon, ito, nakabuo ng TechV community. Ano, nagsimulahan na kami lang nila Kuis JB. Ngayon, di ko makakalain na lalaki dahil sa YouTube or dun sa mga gustong mag-upskill din. Kaya lumaki rin ng lumaki. Then, ayun, medyo okay na rin yung income sa ngayon compared sa dati. So, masabi natin kaya nang bumuhay ng ng isang pamilya na disente, ganyan, no? So, ayun, goods. Solid, solid. Kamusta yung experience na yung inumpisahan nating community na nag-start lang sa kwentuhan eh. Tas nag-push lang tayo kung sino yung nag-start, di ba? Kasama ko din kayo nun, nagpaplano pa lang ako mag-start ng podcast, di ba? Anong klaseng advice yung nagtulak sa'yo na mag-level up dun sa situation mo dati, na umabot ka ngayon dun sa level mo ngayon at nagle-level up ka pa rin, gano'n? Ayun mga kuys, kung may plano kayo, gawin niyo na agad. Wag na kayong wag na kayong mag-isip, gawin niyo na agad. Gano'n lang naman 'yun, eh. Saka, yung motivation kasi kung tingin mo hindi ka na kontento sa buhay mo ngayon, kailangan mo talaga mag-take ng action, eh. So, kasi naniniwala ako pagka meron kang ginawa ng bago, may mababago. Otherwise, pagka wala kang ginawang bago, eh, di diyan ka pa rin. So, nasa iyo na lang 'yun kuys. Kumbaga sabi nga 'di ba, nasa plano ng Diyos pero tayo pa rin yung gagawa, action pa rin natin 'no. So, 'yun mga kuys. Solid, solid. Kamusta yung experience na nakakasama mo kami dun sa Zoom, nakasama mo kami yung lumabas tayo, nag-Vikings, yung una tayo nag-swimming, pangalawang swimming na 'to actually. Kamusta yung experience na ayan, nandito ka, magkakasama tayo, gano'n? So far okey naman kuys. So, solid na solid yung natin, nabuo nating community, friendship na rin eventually. And then 'yun, tulungan lang talaga, ilaan pataas, saka literal na tulungan talaga, walang lamangan, walang silipan ng achievements or something. As long as puwedeng kayang tumulong sa isa't isa, tapos hindi madamot sa information. So ayun, ang ganda ng nabuo nating community, eh, sobrang talaga, sobrang ganda tapos walang toxic, ganyan. Then 'yun, nagpapasalamat din sa mga tao dito, Kuis JB, na hindi kasi kung wala rin 'tong community, eh, 'di ba? Salamat sa mga advice mo sa mga community members natin kasi nakatulong din sa kanila yung life advice, mga ganyan. Kumbaga, tawag nga nila sa'yo parang life coach, eh, 'di ba? Hindi natin 'di ba? Kasi totoo naman na gano'ng level na yung nabibigay mong value sa kanila. At pati sa'kin din, 'di ba? So ayun, thank you. Oo. Yun, nakapag-Singapore pa tayo, 'di ba? Napakalupit, mga kuys. So siguro, next year, plano namin Hong Kong, so sana matuloy. So yun, 'di ba? Solid, solid. Tsaka ang sarap ng feeling 'no? Kasi yung na-assemble natin na community, nakakabago talaga ng buhay, eh. Tsaka yung hindi siya hindi talaga siya madali. Pero alam mo yun, nababago natin yung buhay nila, nakakasama natin sila, paano mabago yun? Ano yung tingin mong meron yung mga nagka-client na bago yung buhay compared dun sa mga napag-iwanan? Kasi, yun nga, sa pagkakaalam niyo mga kuys, nagbuo ako ng community, then my course, tapos, ayun luckily nakakatuwa naman, may nabago yung buhay o siyempre napauwi, napauwi, dating Grab driver, naging TechV, nabago yung buhay. So kasi it's their rin naman, grindings, eh. Hindi ko naman puwede i-credit sa akin lang dahil sa course, pero hindi. Kumbaga sila rin yung nagsipag nun. Kumbaga yung course naging lang or yung community naging guide lang 'no. So, dahil sa kanila sa sarili nilang ambisyon din, kaya nabago din yung buhay nila. And then masaya naman ako or kami na ayun yung nangyari, and then maganda naman yung naging outcome nitong community na nabuo namin 'no. So, goods na goods. Thank you, Kuys. And sana marami pa yung matulungan natin. Solid, solid. Kaya to sa susunod, ayun 'di ba? Sorry mga kuys, medyo kasi kakaligo ko lang, eh. Kaya wet look, ang basa, oo. Mag-iinom pa kami ngayon, so enjoy lang muna. Ayun. Work hard, play hard. Thank you.